sanggol ang inabandona o iniwan sa palikuran ng isang kainan sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa assistant manager ng fast food na restaurant, nakita niya sa CR ang sanggol na natutulog. Nakalagay sa isang paper bag ang sanggol na tinatayang 2 buwang gulang pa lamang. Wala naman daw nakapansin kung sino ang nag-iwan o nag-abandona sa baby. Ayon sa DSWD Pulilan, wala namang sakit o anumang sugat sa katawan ang sanggol. Inihahandaan na nila ang mga papeles para madala siya sa ampunan. Anila, wag naman sanang tularan ng publiko ang ginawa ng kung sino man ang nag-iwan o umabandona sa sanggol na yan. Kakasuhan na ng Department of Justice ng tax evasion si Party List Representative Mikey Arroyo at ang misis niyang si Angela. Sa resolution ng DOJ, sinabi nilang nakitaan nila ng sapat na dahilan o probable cause para kasuhan ang mag-asawa. Lumalabas na hindi umano naghain ng income tax return mula 2007 hanggang 2009 si Congressman Arroyo. Maling impormasyon din daw ang binigay nito sa kanyang ITR mula 2004 hanggang 2006. Ang misis naman niyang si Angela, hindi rin umano nag-file ng ITR mula 2003 hanggang 2009. Aabot sa mahigit 73 milyong piso ang buwis na hindi umano nila nabayaran. Muli naman itinanggi ni Congressman Arroyo ang mga aligasyon. Panggigipit lang daw ito ng administrasyon sa kanilang pamilya. Handa raw niyang harapin ang kaso. Ayon naman sa kanyang abogadong si Attorney Roy Rondain, posible raw silang maghain ng motion for reconsideration. If you look at it from a cold and neutral perspective, talagang walang probable cause. Malinaw sa akin that there is no probable cause. So, nagugulat lang ako kung paano na-file yan. Chika Minute! Sumisikat ngayon sa YouTube ang video ng isang batang may autism pero astig ang talent sa musika. Napabilib niya ang Pinoy band na Slapshot nang mapanood ang kanyang video, kaya may espesyal silang sorpresa para sa bata. Makichika kay Lars Santiago. Ito ang viral video ni Jonas Cano sa YouTube kung saan ipinapakita siyang nagda-drums at kumakanta gamit ang drum set na gawa sa mga lata ng gatas. Kinakanta niya ang Cariño Brutal ng paborito niyang rock band na Slapshot. Nakarating sa Slapshot ang video. Kapatid ko sa Amerika. Actually, pinadala niya sa akin YouTube videos ni Jonas. Tapos nung napanood ko, na blown away talaga ako sa nakita ko, napanood ko, na sobrang inspiring para sa akin. Kinontak ng Slapshot ang pamilya ni Jonas na nakatira sa Macrohon, Leyte at inimbitahan sa Maynila. Sinagot ng banda at ilang kaibigan ang pamasahe at 3 araw na pagtira ni Jonas ng kanyang ama at ng kanyang tiyuhin sa Kamaynilaan. Isinama ng Slapshot sa kanilang gig sa Lucena City, sina Jonas, at doon ibinigay nila rito ang isang bagong drum set. Sadyang gifted si Jonas pagdating sa musika dahil hindi lamang pala drums ang kaya niyang tugtugin. Natutunan din niyang maggitara na walang nagtuturo sa kanya. Sabado mayroong practice sa paggitar sa simbahan. Malapit ng bahay ko simbahan. Pumunta siya doon. Tingin lang doon. Tapos, alam na niya. Nang malaman ito ng Slapshot, binigyan din nila ng gitara si Jonas. Pati ang keyboard ng isang miyembro ng banda ibinigay kay Jonas. 5 years old si Jonas nang makita ng kanyang mga magulang ang hilig niya sa musika. Kuha siya ng mga lata ng sardinas, baso namin. Kuha siya ng walis na tingting, ipatong sa upuan, tapos ganun-ganun ba. Looking forward ako sa journey namin ni Jonas kasama yung banda, like we're always gonna be here para sa kanya. War Santiago, Nakatutok, 24 oras. Sa pagbabalik ng Chika Minute, mga obra ng isa na namang Pinoy designer tampok sa America's Next Top Model. Tutukan yan. Susunod, MMDA traffic enforcer, bugbog sarado sa sinita niyang motorista.
Higit na inirampa ng ilang contestant ng America's Next Top Model, obra ng isang Pinoy. At makalipas ang 63 taon, Lola natuntun ang gurong gusto niyang pasalamatan. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.